Magandang araw mga classmates! Dumating na ba sa puntong nag-iisip ka kung ikaw ay magiging negosyante o magiging isang empleyado na lang habang buhay dahil sa sarili mong opinyon ay sapat na ang kinikita mo para mabuhay dito sa mundo? Kung ano man sa dalawang yan ang gusto mong classmate ay okay lang yan. Basta ang mahalaga ay naaabot natin ang pangarap natin. Magkakaiba naman kasi talaga ng gusto ang bawat tao at bawat isa sa atin ay may role kung bakit nabubuhay dito sa mundo. Kaya lang mga classmates, kahit ano pang pangarap natin ay huwag natin kakalimutan na maglingkod sa ating Panginoon dahil ito ay isang mahalagang layunin kung bakit tayo nandito sa mundong ibabaw. At alam ko din naman mga classmates na karamihan dito sa atin, kaya nandito sa ating channel ay para sa negosyo o kung paano ba talaga magpalakad ng isang negosyo. Pero bago yun, naitanong na ba natin sa ating sarili kung may potential ba talaga tayo na maging isang negosyante? Baka kasi hindi nakaalay ng attitude natin sa pagiging negosyante. Well, yan ang pag-uusapan natin ngayon dito sa ating klase mga classmates. Tapusin niyo lang ang video natin ngayon para makakuha kayo ng idea kung ikaw ba talaga ang pinag-uusapan natin o hindi. Mahirap kasi na inaakala natin na tayo ay isang negosyante pero iba pala ang ginagawa natin. Kumbaga gusto pala nating maging isang doktor pero hindi naman pagmimedisina pinag-aaralan natin. Isa sa mahalagang katangian mga classmates para malaman natin kung may potential ba tayo maging isang negosyante ay marunong tayo magplano. Ikaw classmate, may plano ka na ba? May plano ka ba sa buhay mo? Kung gusto mo magtayo ng negosyo, may petsa ka na ba kung kailan mo ito magagawa o hanggang ngayon ay dahilan mo pa rin na hindi ka makapagplano dahil wala kang pera at hindi mo alam simulan? Kung pera ang dahilan mo classmate kaya hindi ka nagpaplano para sa negosyo mo o sa pangarap mo, bakit hindi mo nalang planuhin kung paano ka magkakapera? Kung wala kang pinagkakakitaan ngayon o wala kang trabaho, bakit hindi ka nalang magplano kung paano makakahanap ng trabaho? Pwede ka naman mag-buy and sell ng kahit ano. Pwede ka din tumingin ng iba't ibang klase ng pagkakakitaan dito sa ating channel, mag-search ka lang dito. At syempre mga classmates, kung magpaplano tayo para sa gusto natin mangyari, kailangan din lagyan natin ito ng disiplina. Hindi pwede magpaplano tayo at kapag tinatamad tayong gawin ito, ay pagpapaliban na lang muna natin. Hindi pwedeng kapag nayaya tayo ng mga kaibigan natin o ng mga tropa natin na mamasyal na lang muna, ay sasama na tayo agad sa kanila. Kailangan classmate, kung nagplano ka o may plano kang gawin ngayong araw na to para sa pangarap mo, dapat ay magawa mo ito at yun ang tinatawag nating disiplina. Kaya nga tayo gumagawa ng plano para yun ang susundin natin gawin. Hindi pwedeng hanggang sa plano lang tayo dahil kapag nagplano ka at pinagpaliban mo, hindi mo makakamit ang pangarap mo kahit kailan. Hindi din pwede mga classmates na sinasabi lang natin ang pangarap natin. O kaya naman kung sasabihin natin o ipapangako natin na gagawin natin ang isang bagay, kailangan natuparin natin ito. Alam niyo mga classmates, isang katangian talaga ng mga negosyante o entrepreneur yung tinutupad o ginagawa nila kung ano man ang mga sinasabi nila. May kasabihan nga tayo na actions speak louder than words. Hindi pwedeng puro talk, wala kang maka-accomplish kapag ganun. Hindi din pwede classmate na puro act without saying anything. Kailangan mo din syempre makicommunicate lalong-lalo na kapag nagtatayo ka ng isang negosyo na long term ang iniisip mo para dito. Ang isang negosyante mga classmates ay tinatrabaho ang mga kailangan. Kahit na maka-encounter sila ng problema, hindi sila sumusuko o tumitigil na lang. Kung kaya nilang masolusyonan ng problema, ginagawa nila ito agad at hindi nag-aaksaya ng panahon. Hindi yung tipong naka-encounter ka lang ng mahirap na problema ay basta titigil ka na lang at sasabihin mo may problema kasi. Lahat naman ng problema mga classmates ay may solusyon. Maaaring may mabago sa plano or may konting changes para masolve ang problema, pero ang pinaka-importante pa din mga classmates ay magpatuloy ka para sa pangarap mo. Palagi din natin iisipin mga classmates ang magiging resulta ng mga actions natin. Kung halimbawa na tumigil ka na lang dahil sa na-encounter mong problema, ano sa tingin mo ang magiging resulta nito? Kung sakali naman na sinolve mo ang na-encounter mong problema at nakayanan mo ito, ano sa tingin mo ang magiging resulta nito? Ang magaling na entrepreneur, mga classmates o ang katangian ng isang negosyante ay palagi iniisip ang magiging resulta ng kanyang gagawin. Kaya dapat ganun tayo palagi. Ayos? Ano mga classmates, may natutunan ba kayo sa mga tinalakay natin ngayon? Sana ay nakapulot kayo ng idea dito at magamit nyo ito sa inyong pang-araw-araw na buhay para kayo ay umasenso at makapagtayo din kayo ng sarili nyong negosyo. Magkakaiba man kasi tayo ng gusto sa buhay ay pare-pareho naman tayong gustong umasenso at ang kailangan lang natin gawin ay magtulungan. At bago tayo maghiwa-hiwalay mga classmates, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel ay pakihit naman ang subscribe button at pakiclick mo na din ang notification bell para palagi kang updated dito sa ating klase.
Madalas ay nag-upload tayo ng video dito na maaaring makatulong sa atin sa pag-abot sa ating mga pangarap. At kung may mga kaibigan o kakilala din kayo mga classmates na sa tingin nyo ay matutulungan natin, ay pakishare naman ang video natin na to para mas lumaki pa ang community natin. Ang layunin natin dito ay para umunlad at maabot ang pangarap ng bawat isa. Stay tuned lang kayo dito sa ating channel mga classmates at magkita-kita na lang ulit tayo sa ating next video.